Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 381, Kabanata 381, iniimbitahan si Mr. Bennett. Handa na rin kami. Nag-echo din sina Jeffrey Chaplin, Calvin Westmore, at Leon Lee. Well, tumango si Manuel Bennett, dapat ninyong tawagan agad ang lahat ng piling puwersa. Sama-sama nating binabagyo ang Perkins Family Manor. Ano? Nagulat si Nathan Langley at nagtanong, Mr. Bennett, balak mo bang lipulin ang pamilya Perkins? Oo. Sumagot si Manuel, ang pamilya Perkins ay paulit-ulit akong pinupukaw, kahit na kinidnap ang aking mga tao, sinusubukan ang lahat para patayin ako. Dahil iyon ang kaso, hindi na kailangan para sa Perkins family na ipagpatuloy ang umiiral. Kumunot ang noo ni Nathan, Mr. Bennett, hindi ganoon kadaling pabayaan ang pamilya Perkins. Peyton Perkins ng Perkins family, ay isang master grand perfection. Ang kanyang dalawang anak na lalaki at isang anak na babae ay pawang mga master mid-level expert. Bukod dito, ang pamilya Perkins ay mayroon ding 6 na grand elder na nagbabantay. 3 sa mga elder ay nasa master grand perfection cultivation, ang 3 pa ay nasa mid-stage great grandmaster cultivation. Ang mas mahalaga ay, sila ay bihasa sa hexcasting, pagkakaroon ng arcane art upang madagdagan agad ang lakas. Kung talagang gusto nating ibagsak ang pamilya Perkins, sa tingin ko mas mabuting humingi ng tulong sa South Protection King. Hindi natin kailangang problemahin ang senior sister ko para ibagsak itong maliit na Perkins family. Umiling si Manuel, ang mga Panginoon ng pamilya Perkins ay aalagaan namin ng 2 kong kapatid. Iiwan namin sa iyo ang mga tagapag-alaga ng pamilya Perkins. Pagkatapos maalis ang pamilya Perkins, kayo na ang mamamahala sa kanilang mga ari-arian. Nang marinig ang mga salita ni Manuel, 4 sa kanila, kasama si Nathan Langley, ay agad na natuwa. Kung matagumpay nilang sakupin ang mga industriya ng pamilya Perkins, ang kanilang 4 na Great Merchant Guild ay patuloy na lalago. Huminga ng malalim si Jeffrey at nagtanong, Mr. Bennett, kaya mo ba talagang ibagsak ang Perkins family? Oo naman. Kumpiyansa na sumagot si Manuel, yung mga tinaguriang masters ng Perkins family, para sa akin ay wala sila. Kung payag kayo, sumunod kayo sa akin para salakayin ang Perkins family manor. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Naggigling ang mga ngipin ni Nathan, Mr. Bennett, tatawagan ko ngayon ang aking mga tao, at susuyuan namin ang lugar kasama ka. Sasabay din kami sayo. Sabay ding tumugon sina Jeffrey Chaplin, Calvin Westmore, at Leon Lee. Kasunod yun ay mabilis na nilabas ng 4 kasama si Nathan ang kanilang mga cellphone at nagsimulang tumawag sa mga tao. Pagkatapos tumawag, tahimik na naghintay si Manuel at ang kanyang grupo. Mahigit 1 oras silang naghintay. Rumble rumble rumble. Sinasabayan ng mga tunog ng umuungal na makina. Sunod-sunod na pila ng mga sasakyan, na nagwawasak sa kalsada mula sa malayo, huminto sa hindi kalayuan. Bumukas ang mga pinto ng kotse, at bumaba sa kotse ang 2,000 piling puwersa. Mr. Bennett, dumating na ang 2,000 piling puwersa. Iniulat ni Nathan Langley. Pinagmasdan ni Manuel ang unti-unting paglubog ng araw at ikinaway ang kanyang kamay. Umalis. Kasunod nito, si Manuel at ang kanyang grupo na may 3,000 ay nagtungo sa Perkins Family Manor. Sa sandaling ito, Perkins Family Manor. Sa bulwagan. Ang mukha ni Peyton Perkins ay kasing dilim ng ulap ng bagyo. Kanina lang, nabura ang 500 tagapag-alaga na ipinadala niya para harangin si Manuel, na ikinagalit niya. Ang 500 piling tagapag-alaga ay hindi man lang maalagaan ang 3 batang brats, ito ay lubos na hindi maiisip. Natarante siya, gaano kalakas si Manuel at ang 2 batang iyon. Kung talagang lumusab ang 3 batang ito sa Perkins Family Manor, kaya ba nilang patayin ang 3 batang ito? Inalaw ni Nathan Perkins, Tay, huwag kang magalit, 2 katulong lang ang dala ng batang iyon. Kahit na nagawa nilang pumatay ng 500 tagapag-alaga, tiyak na naubos na nila ang lahat ng kanilang lakas ngayon,
tiyak na hindi nila kakayanin ang 1,000 piling puwersa mula sa 4 na dakilang merchant guild. Sinabi ni Peyton Perkins, kahit na, sa teorya, ang 3 batang iyon ay talagang maglakas loob na salakayin ang aming Perkins family, mayroon kaming 2,500 tagapag-alaga dito. Bukod dito, nakaupo ang lahat ng elder dito. Ang 3 batang iyon ay walang alinlangan na mapapahamak. Ngumisi si Palmer Perkins, at saka, nasa kamay natin si Janice Swan. Kung ayaw ni Manuel Bennett na makitang mamatay si Janice Swan, masunurin lang siyang makinig sa atin. Tumango si Peyton Perkins, totoo iyon, ngunit bakit medyo hindi pa rin ako mapalagay? Tumawa si Nathan Perkins, Tay, ibalik mo lang ang puso mo sa tiyan mo. Ito ay 3 ilog, ito ay Star City, hindi River City. Walang paraan na mababaligtad ng batang si Manuel Bennett ang mga bagay-bagay. Sa sandaling iyon, Master, maraming sasakyan ang dumating sa labas. Nagmamadaling tumakbo ang isang guardian. Maraming sasakyan ang dumating. Natigilan sandali si Peyton Perkins, kaninong mga sasakyan sila? Sumagot ang guardian, mukhang galing sila sa 4 great merchant guilds. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Peyton Perkins. Maaaring ang 3 batang iyon ay pinugutan ng ulo ng mga tao ng 4 na dakilang guild ng merchant. Pero bakit hindi ako tinawagan ni Mr. Calvin? Sinabi ni Nathan Perkins, Tay, lumabas tayo at tingnan. Sige, labas tayo at tingnan natin. Tumango si Peyton Perkins, at pagkatapos ay pinamunuan ang isang malaking grupo ng mga tao patungo sa labas ng manor. Pagdating nila sa entrance ng manor, may nakita silang mahigit 500 business cars na nakaparada sa di-kalayuan, at sa harapan, 4 na itim na Maybach ang nakaparada. Ang mga katawan ng mga sasakyan ay emblazoned na may mga pattern ng isang dragon, tigre, lobo, at isang agila. Humagalpak ng tawa si Peyton Perkins, tulad ng naisip ko, ito ay mga tao mula sa 4 great merchant guilds. Sa sandaling ito, bumukas ang lahat ng pinto ng sasakyan. Si Nathan Langley, Jeffrey Chaplin, Calvin Westmore, at Leon Lee, kasama ang 3,000 piling tao, ay lumabas sa mga sasakyan. Nagmamadaling pinuntahan sila ni Peyton Perkins, na tuwang-tuwang sinasabi, Mr. Nathan Langley, bakit kayong lahat ay naparito? Hindi kaya napatay mo na si Manuel Bennett. Kung gayon, tiyak na magpapasalamat sa iyo ang aming Perkins family. Gayunpaman, hindi pinansin ni Nathan Langley at ng iba pa si Peyton Perkins, ngunit same time na yumuko sa itim na Maybach sa harap. Pagbati, Mr. Manuel Bennett. Pagbati, Mr. Manuel Bennett. Ang 3,000 piling lalaki ay yumuko rin at nagpakita ng kanilang paggalang. Lahat ng nasa pamilya Perkins ay natulala sa tagpong ito. Mr. Manuel Bennett. Nagulat si Peyton Perkins, pwede bang? Hahaha, matandang Perkins, nagkita na tayo sa wakas. Isang malakas na tawa ang nagmula sa sasakyan. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas sa kotse ang isang payat at makisig na binata na may mga bituing mata. Manuel Bennett. Pinandilatan ni Peyton Perkins si Manuel Bennett, halos lumuwa ang mga mata nito. Bumaba din ng sasakyan sina Lily Teasdale at Barden Bard kasama si Manuel Bennett. Tay, ano pong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Nathan Perkins. Si Palmer Perkins at ang iba ay naguguluhan din, at hindi maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Kumunot ang noo ni Peyton Perkins, at tinanong si Nathan Langley, Mr. Nathan Langley, ano ang nangyayari? Bakit hindi mo pinatay si Manuel Bennett, at bakit mo siya ginagalang? Malamig na sagot ni Nathan Langley, Peyton Perkins, Mr. Manuel Bennett is the future king of South Garden. Hiniling mo sa amin, ang 4 great merchant guilds, napatayin siya. Nagbibiro ka ba? Ang batang ito ay ang future king ng South Garden. Ngumisi si Peyton Perkins, nakakatawa talaga. Nakita ko na ang future king ng South Garden minsan. Ang future king ay si Miss Stone, hindi ang batang ito. Sinabi ni Nathan Langley, naku, ngayon lang ako nagkamali. Si Mr. Manuel Bennett ay ang hinaharap na hari ng South Garden. Gusto mong patayin natin ang future king.
Sa tingin mo, posible ba iyon? Kabanata 382, Kabanata 382, Pagbabaliktad ng sitwasyon. Ang hinaharap na South Protection King. Si Peyton Perkins at ang iba ay lalong nalilito habang nakikinig sila. Sinusubukan lang nilang patayin ang batang ito na si Manuel Bennett, kaya paano sila makakasali sa South Protection King? Kung talagang kabilang sa South Protection King ang batang ito, maaaring kailanganin nilang muling isaalang-alang ang kanilang mga aksyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay isang first-class na pamilya mula sa rehiyon ng Three Rivers, hindi pa rin sila maaaring makipagkompetensya sa South Protection King. Si Palmer Perkins, na nakatayo sa tabi, ay nagsabi, "Tay, huwag kang magpalinlang kay Nathan Langley. Sa palagay ko, ang batang ito na si Manuel Bennett ang nangako kay Nathan Langley ng ilang mga benepisyo, kaya naninindigan sila sa kanya." May katuturan. Dahan-daang tumango si Peyton Perkins. Talagang hindi siya naniniwala na si Manuel Bennett ay may kinalaman sa South Protection King. Kung totoo nga, bakit hindi pumasok ang South Protection King nang ang batang ito ay nakikipaglaban sa 12 malalaking pamilya hindi pa nagtagal? With a gloomy expression and gritting his teeth, Peyton Perkins said, "Nathan Langley, ano nga ba ang ipinangako sa iyo ng batang ito na tutulong sa kanya ng labis?" Malakas na sinabi ni Nathan Langley, "Si Mr. Bennett ay nangako nga sa amin ng mga benepisyo." Sinabi ni Mr. Bennett na hanggat tinanggal natin ang pamilya Perkins, ang mga industriya ng pamilyang Perkins ay ibibigay sa ating 4 na Great Merchant Guild upang pamahalaan sa hinaharap. Ha ha ha. Tumawa ng malakas at mabangis si Peyton Perkins, "Kung gusto mong sirain ang pamilya Perkins, subukan mo lang." Lumapit si Manuel Bennett at sumigaw, "Matanda, hayaan mo kaagad si President Spence. Bitawan mo siya ngayon din." Humakbang din sina Lily Tisdale at Barden Bard at galit na umungol. Ikinaway ni Peyton Perkins ang kanyang kamay at nag-utos, "Dalhin ang mga tao sa akin." Nang marinig ang utos, nagmamadaling umalis ang ilang tagapag-alaga. Hindi nagtagal. Ilang tagapag-alaga ang nag-escort ng 5 tao pabalik, kabilang si Janice Swan at ang kanyang koponan. Halatang pinahirapan si Janice Swan at ang iba pa, namamaga at bagbog ang mga mukha, gulo-gulo ang buhok, at mga sugat sa buong katawan. Mr. Bennett. Nang makita si Manuel Bennett, napasigaw si Janice Swan sa gulat at saya. Sumagot si Manuel Bennett, "President Spence, huwag kang mag-alala, tiyak na ililigtas kita." Oo, oo. Mariing tumango si Janice Swan, namumula ang mga mata. Huminga ng malalim si Manuel Bennett, lumingon kay Peyton Perkins, at galit na sinabi, "Matanda, hayaan mo na sila. Ililigtas ko ang iyong buhay. Hayaan mo sila. Nanaginip ka ba?" Ngumisi si Peyton Perkins at marahas na sinabi, "Anak, kung ayaw mong makitang mamatay ang babaeng ito, makinig ka na lang sa matandang ito. Bilasan mo lumuhad ka, humingi ka ng tawad sa apo ko, tapos pilayin mo ang tiyan mo. Hindi mo ba ako narinig? Lumuhad ka na." Si Nathan Perkins, naduguan ang mga mata, ay umungal kay Manuel Bennett. Lumuhad. 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 Naghiyawan ang lahat mula sa pamilya Perkins. "Mr. Bennett, hindi ka dapat lumuhad. Kuya Bennett, hindi ka dapat lumuhad." Nagmamadaling paalala nina Lily Tisdale at Barden Bard. "Mr. Bennett, ikaw ang magiging hari ng South Garden, hindi ka dapat lumuhad sa mga taong ito." Isang paalala ni Nathan Langley. Si Jeffrey Chaplin, Calvin Westmore, at Leon Lee ay labis ding nag-aalala. "Mr. Bennett, huwag kang lumuhad. Isa kang taong gagawa ng mga dakilang bagay, hindi ka dapat yumukod sa mga kasuklam-suklam na tao na ito. Kung gusto akong patayin ng matandang ito, hayaan mo na lang siya." Nakakahiya na hindi ka masusundan ni Janice Swan sa hinaharap. Sumigaw din si Janice Swan kay Manuel Bennett habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nakapikit si Manuel Bennett sa kanyang paligid, pinag-aaralan ang sitwasyon. Nang makitang nag-aalangan pa si Manuel Bennett, umungol si Peyton Perkins sa galit, "Anak, ano ba ang pinag-aalangan mo? Gusto mo ba talagang makitang mamatay ang babaeng ito?"
Sa sandaling ito, itinaas ng mga tagapag-alaga ang kanilang mga kutsilyo at idiniin ito sa leeg ni Janice Swan at ng iba pa. Sinabi ni Peyton Perkins nang may pananakot, "Anak, sa palagay mo ba ay hindi nangangahas ang matandang ito na pumatay ng mga tao? Papatayin ko ang isa ngayon para mabuhay ang mga bagay-bagay." Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang isang lalaki sa likod ni Janice Swan, at inutusan ng isang tagapag-alaga, patayin ang lalaking iyon. Oo. Tumango ang guardian at akmang kikilos. Tumigil ka. Si Manuel Bennett ay nagmamadaling sumigaw, ang kanyang boses ay malalim, "Ako ay luluhod." Hindi ba mas maganda kung nakinig ka kanina? Ngumisi si Peyton Perkins, na nagsasabing, "Lumuhod ka kaagad." Limitado ang pasensya ng matandang ito. Dumilim ang mukha ni Manuel Bennett, at isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata habang dahan-daang ibinabaluktot ang kanyang mga paa, tila naghahanda ng lumuhod. Tumawa si Peyton Perkins at ang iba pa. Kahit gaano pa kalakas ang batang ito, hindi pa rin niya maiwasang maawa sa kanila ngayon. Gayunpaman, tulad ng pagluhod ni Manuel Bennett, bigla niyang binawi ang kanang kamay niya. Isip, whiz, whiz. Sunod-sunod na sipol ng pilak na karayom, sumasabog patungo sa mga tagapag-alaga na may hawak na Janice Swan at iba pa. Malinaw, hindi inaasahan ni Peyton Perkins na biglang hampasin ni Manuel Bennett, na sumisigaw, "Mag-ingat." Hindi pa bumabagsak ang boses. Kabog, kabog, kabog. Ang mga pilak na karayom na ito ay direktang tumusok sa puso ng mga tagapag-alaga na ito. Damaloy ang dugo, at ang mga tagapag-alaga na ito ay bumagsak ng diretso sa lupa. Kasing bilis ng liwanag. Sa sandaling nabaril ang mga pilak na karayom. Kumilos ka. Si Manuel Bennett ay umungal, ang kanyang mga binti ay nagpapalakas, at siya ay lumipad palabas. Hindi rin makapag-react sina Lily Tisdale at Barden Bard, ngunit likas na sumunod sa galit ni Manuel Bennett. "Hulihin mo sila," sigaw ni Peyton Perkins. Ang mga elder at law protector ng Perkins family ay sumugod kay Janice Swan at sa iba pa. Pero bago pa sila makalapit, biglang sumuntok si Manuel Bennett. Ibinato ni Lily Tisdale ang kanyang tan na kutsilyo. Inihagis ni Barden Bard ang kanyang dragon pattern na Zen stick. Lumaban ang mga elder at law protector ng pamilya Perkins. Boom, boom, boom. Sa isang serye ng mga umuusbong na tunog ng paputok. Ang mga elder at law protector ng pamilya Perkins ay pinalayas. Si Manuel Bennett at ang dalawa pa ay direktang tumayo sa harap ni Janice Swan at ng iba pa. Ito ay kinuha lamang ng isang iglap. Baliktad ang sitwasyon. Matagumpay na nailigtas ni Manuel Bennett si Janice Swan at ang iba pa. Ang eksenang ito ay biglang nabigla kay Nathan Langley at sa iba pa. Napalunok si Jeffrey Chaplin, at sinabing, sa mga ganitong pagkakataon, may iligtas pa rin sila ni Mr. Bennett. Napakaganda niya. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, pinalamutian ang truth sheet, at pinutol ang mga lubod sa mga kamay ni Janice Swan, sumisigaw kay Nathan Langley, "Mr. Langley, magpadala ng isang tao para protektahan si President Spence ngayon." Kinaweyan ni Nathan Langley ang kanyang panimula, at ilang lalaki ang humakbang pasulong upang samahan si Janice Swan at ang iba pa sa kaligtasan sa likuran. Sa sandaling ito, si Peyton Perkins at ang kanyang mga tauhan ay nagalit sa malayo. Iniligtas talaga ng batang iyon si Janice Swan at ang iba pa sa harapan nila. "Damn it! Maput!" Peyton Perkins glared fiercely, saying, "Anak, kahit na iligtas mo sila, paano ito mahalaga? Wala sa inyo ang aalis ng buhay ngayon." Dahil doon, umungal ng malakas si Peyton Perkins. "Lahat, lumabas kayo." Na may sunod-sunod na yabag na umaalingaw-ngaw. 2,500 mga gwardya ng pamilya Perkins ang sumugod mula sa lahat ng direksyon, nakapalibot kay Manuel Bennett at sa kanyang koponan. Kasunod nito, sumigaw si Peyton Perkins. Patayin silang lahat. Sa utos niya. 2,500 piling tropa ang sumulong, pumatay kay Manuel Bennett at sa kanyang mga tauhan. Patayin. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, nagbigay ng utos. Patayin sila. Patayin.
3,000 elite mula sa 4 Great Merchant Guilds ang umungal at inatake ang 2,500 elite na puwersa ng Perkins family. Isang matinding labanan ang naganap. 6 na matanda, pakisuyong sundan mo ako para patayin ang batang iyon na si Manuel Bennett. Kayong iba, pumunta at alagaan ang 2 pang bata. Umungol si Peyton Perkins, pinangunahan ang 6 na Grand Elder na salakayin si Manuel Bennett. Kabanata 383, Kabanata 383, Pag-anyaya sa Diyos na magtaglay. Pinangunahan nina Peyton Perkins, Perry Perkins, at Palmer Perkins ang 10 Law Protector habang sinisingil nila sina Lily Tisdale at Barden Bard. Sa kabila ng pagiging outnumber, hindi nagpakita ng takot sina Lily at Barden, direktang nakaharap sa labanan. Hindi kalayuan. Tumayo si Manuel Bennett, naghihintay na lumapit sa kanya si Peyton Perkins at ang 6 na elder. Sa kanyang mga mata, kung ang kanilang cultivation ay hindi umabot sa Martial Saint Realm, hindi sila magiging karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ang 6 na dakilang elder na ito ay sina Grand Elder Nathan Perkins, 2nd Elder Mr. Perkins, 3rd Elder Anson Perkins, 4th Elder Murphy Perkins, 5th Elder Pettit Perkins, at 6th Elder Pierce Perkins. Nang makita si Manuel na nakatayong hindi kumikibo, naisip ni Peyton at nang 7 na natakot si Manuel. Anak, kahit gaano ka kalakas, tiyak na mamamatay ka dito. Dalhin mo. Umungol si Peyton Perkins at direktang hinampas ng palad ang ulo ni Manuel Bennett. Habang binitawan ang palad, sumabog ang tunog ng sonic boom. Ang green fruit chi ay pumulupot sa kanyang palad, na tila sapat na malakas upang hatiin ang ginto at makabasag ng mga bato, lubhang kakilakilabot. Gusto niyang basagin ng isang palad ang bungo ni Manuel. Gayunpaman, tulad ng pagtama ng palad ni Peyton Perkins. Itinaas din ni Manuel Bennett ang isang palad, nang hindi man lang pinakilos ang kanyang true chi, direktang sinasalungat ang pag-atake. Sa makatuwid, ang kanyang palad ay tila ordinaryo, na ginagawang imposible para sa sinuman na makaramdam ng anumang panganib. Boom! Magkabanggaan ang magkabilang palad, na nagdulot ng mapusok na pagsabog. Umaalingaw-ngaw ang malakas na hangin, ang true chi ay gumalaw, nakasisilaw na hindi nasusukat. Ipinagpalagay ni Peyton na madaling mabali ng palad na ito ang braso ni Manuel. Ngunit sa sandaling nagsalubong ang kanilang mga palad, napagtanto niyang mali siya. Ang kapangyarihan ng palad ni Manuel Bennett ay lampas sa kanyang kakayahan na magtiis. Ang susunod na segundo, si Peyton Perkins ay pinalipad palayo, ang kanyang buong kanang braso ay ganap na nabasag. Lumipad siya ng malayong distansya, mahigit 20 metro ang layo bago niya nagawang patatagin ang kanyang katawan. Dahil sa sakit ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay namutla, at ang mga butil ng pawis na kasing laki ng toyo ay lumitaw sa kanyang noo. Sumimangot ang 6 na dakilang elder. Nagawa ng batang ito na itaboy si Peyton sa isang palad lang, nabali pa ang buong braso, na labis na namangha sa kanila. Sinulyapan ni Manuel si Peyton Perkins at walang pakialam na sinabi, "Sabi mo nakatadhana akong mamatay dito, nasaan ako ngayon?" Si Peyton ay nagsalita sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin, "Bata, huwag kang matuwa. Patay ka sa 6 na dakilang elder ng aking Perkins family na naruroon." Talaga. Tumawa ng mahina si Manuel at sinabing, "Bueno, sabay-sabay kang lumapit sa akin." Atake. Si Nathan Perkins ay umungal at sumugod kay Manuel, kasama ang iba pang 5 elder. Si Peyton naman ay mabilis na nagbitaw ng mga salita at idiniin ang ilang acupoint sa kanang braso gamit ang kaliwang kamay. Sa isang iglap, ang kanyang nabali na kanang braso ay nakakagulat na gumaling ng direkta. Kaya, si Peyton Perkins ay hindi lamang isang martial arts grandmaster kundi isang kahalili rin ng sinaunang sining ng pagpapagaling. Maaari siyang gumamit ng mga rune at spells upang pagalingin ang mga sugat at sakit. Matapos pagalingin ang kanyang kanang braso, muling sinugod ni Peyton si Manuel Bennett. Sa sandaling ito, ang 6 na dakilang elder, Nathan Perkins, at ang iba pa ay lumapit na kay Manuel at naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Mahusay na kamao ng kulog sa ilang. Mabangis na Sun Divine Palm.
Malalim na ice cold finger. Pinangunahan ni Nathan Perkins, Mr. Perkins, at Anson Perkins ang matinding pag-atake. Isang kamao, isang palad, at isang daliri ang mapang-ipang nagwalas. Dumagundong ang kulog, nagliyab ang apoy, at nabalot ng hamog na nagyelo, mabangis na hindi masusukat. Habang ang tatlong ito ay naglunsad ng kanilang mabangis na pag-atake. Inilunsad din nina Murphy Perkins, Pettit Perkins, at Pierce Perkins ang kanilang matinding pag-atake. Storm Divine Claw. Meteor Sword Skill. Kasanayan sa pagbukas ng bundok ng saber. Gamit ang isang kuko, isang espada, at isang sable, sila ay sumalakay, na naglabas ng mga bugzo ng hangin at lumilipad na mga bato. Green Jade Splitting Gold Palm. Sa sandaling ito, sumulong din si Peyton Perkins, patuloy na pinapakilos ang tunay na chi sa kanyang katawan, itinaas ang isang palad at hinampas ito patungo kay Manuel Bennett. Sa pagharap sa mabangis na opens iba ni Peyton Perkins at ng anim na iba pa, si Manuel Bennett ay nanatiling hindi natitinag, pinakilos ang tunay na chi sa kanya, at sa sobrang lakas, pinalo niya ang kanyang palad. 8th Section Divine Dragon Palm. Umuungol. Sa paghampas ng palad, ang mga dragon ay umuungal at umalangaw, nakakabingi sa mga tainga. Isang gintong dragon na multo ang umungal mula sa braso ni Manuel, bumangga sa mga pag-atake. Sa isang iglap, boom! Umalangaw ang sunod-sunod na pagsabog. Nabasag ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Manuel Bennett, na may makakapal na bitek na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ipinakita nito kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng pag-atake na pinakawalan ni Perkins at ng kanyang anim na kasama. Ang mga nagkalat na bato at alikabok ay lumundag sa kalangitan, na tinakto ni Manuel Bennett at ang pitong umaatake. Si Nathan Langley at ang iba pang mabangis na nakikipaglaban sa malayo ay napalingon din, ang kanilang mga puso ay nakasabit sa isang sinulid. Tumingin din si Janice Swan, labis na nag-aalala. Bagamat alam nilang malakas si Manuel Bennett. Ngunit ang lakas na pinagsama-sama ni Peyton Perkins at ng anim na iba pa ay sobrang nakakatakot. Nangangamba sila na hindi ito makayanan ni Manuel Bennett. Ngunit sa sandaling ito lamang. Sinabayan ng sunod-sunod na hiyawan, ang mga figure ay sunod-sunod na ibinagsak sa hangin mula sa alikabok at usok. Nang makita ang mga lumilipad na figure, si Nathan Langley at ang iba ay nakatitig sa mata, tulala. Lumalabas na ang mga lumilipad mula sa alikabok ay hindi si Manuel Bennett kundi si Peyton Perkins at ang anim pa. Lumipad palabas ng halos 30 metro ang pito sa kanila bago sila tuluyang nakapagpatatag. Gayunpaman, tulad ng kanilang pagpapakatatag, lahat sila ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Sa sandaling ito, ang alikabok ay nawala. Si Manuel Bennett ay nakatayo doon ng mahinahon, tulad ng isang banal na nilalang, pambihira, at hindi nasaktan. Diyos ko, napakalakas ni Mr. Bennett. Si Peyton Perkins at ang anim na Perkins family elders ay hindi man lang makayanan ang pag-atake niya ng magkasama. Sa halip, nauwi sila sa pag-ubo ng dugo. Bulalas ni Jeffrey Chaplin. Napabuntong hininga si Calvin Westmore, hindi nakakagulat na naglakas loob si Mr. Bennett na magmarcha sa pamilya Perkins na may 2 tao lang, may kumpiyansa siya. Tuwang-tuwang sinabi ni Leon Lay, sa Mr. Bennett dito, baka talagang sirain natin ang pamilya Perkins ngayon. Tumango si Nathan Langley, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Samantalang si Janice Swan at ang iba pa, nagulat din sila. Hindi talaga ordinaryo ang binatang ito. Sa puntong ito, tumingin si Manuel sa 7 kalaban at damilat, hindi ba kayo ang mga inapo ng sining ni Zuyu? Ito lang ba ang lakas ninyo? Kung ganoon, nakaka-disappoint talaga. Anak, huwag kang mayabang. Higit pa dito ang lakas natin. Dahil gusto mong makita ang teknik namin ni Zuyu, pagbibigyan namin ang hiling mo. Umungol si Peyton Perkins, na inilabas ang isang maliwanag na dilaw na anteng-anteng mula sa kanyang dibdib. Direkta niyang idinikit ang anteng-anteng sa kanyang dibdib, sumisigaw ng mga spelling habang umuungal. Espiritu ng langit, espiritu ng lupa, anyayahan ang lahat ng mga Diyos at mga Buddha. Mga Diyos, halika. Sa isang iglap.
Isang nakakasilaw na berdeng ilaw ang lumabas sa katawan ni Peyton. Ang kanyang buhok ay lumipad, ang kanyang mga damit ay nagliliparan, at ang kanyang mga mag-aaral ay kumikislap sa isang nakasisilaw na berdeng ilaw. Mga Diyos, halika! Ang anim na iba pang umaatake ay naglabas din ng tig-isang anteng-anteng at idinikit ito sa kanilang mga katawan, umuungal. Nakita nila ang kanilang buhok na lumilipad, ang mga damit na nagliliyab, at ang kanilang mga katawan at mga mata ay kumikislap sa ginto, lila, asul, pula, berde, at itim na liwanag. Ang buong asyenda sa loob ng radius ng ilang kilometro ay nanginig, na may mga umaalulong na hangin at kulog at kidlat. Ang lihim na pamamaraan na ginamit ni Peyton at ng iba pa ay isa mula sa sining ni Zuyu na tinatawag na, inviting God to possess. Sa sandaling ito, ang aura ni Peyton at ng anim na iba pa ay lumundag, kasing lakas ng magulong mga ilog. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng isang multo, tunay na parang isang banal na nilalang na nagmamay-ari sa kanila, na nagiging sanhi ng panginginig ng puso ng isang tao. Kabanata 384, Kabanata 384, Patuloy na pagpapabuti. Higit sa lahat, ang paglilinang ng pitong Peyton Perkins ay tumaas ng isang antas. Peyton Perkins, Murphy Perkins, Pettit Perkins, at Pierce Perkins ay pumasok sa Early Great Master Realm. Si Nathan Perkins, Mr. Perkins, at Anson Perkins ay pumasok sa huling yugto ng Great Master Realm. Kahit na ang epekto ay tumagal lamang ng 20 minuto, ito ay sapat na nakakagulat. Natigilan si Nathan Langley at ang iba pa sa di kalayuan. Ang mahimalang eksenang ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng ganitong mga kababalaghan. Nanginginig si Nathan Langley, Diyos ko, narinig ko na ang mga diskarteng Zoyu ng mahiwagang pamilya Perkins, na may paraan para makipag-usap sa banal, ngunit hindi ko inaasahan na totoo ito. Nag-aalala si Jeffrey Chaplin, ngayong ginamit na ng mga matatandang ito mula sa pamilya Peyton ang pamamaraang ito, kaya na ba talaga itong panghawakan ni Mr. Bennet? Maging sina Lily Teasdale at Barden Bard ay natulala. Gayunpaman, gulat na gulat sila, naniniwala pa rin sila na kayang patayin ni Manuel Bennet ang pitong matandang ito. Dahil ang Grand Elder ng Mysterious Doctor Sect ay pinatay ni Manuel Bennet, ano ang halaga ng Peyton Perkins na ito? Sa sandaling ito, sa malayong larangan ng digmaan, sinulyapan ni Manuel Bennet si Peyton Perkins at ang iba pa at munition, ito ba ang inviting God to possess, mula sa Zuyu technique? Sayang lang at hindi pa sanay ang teknik mo, at masyadong mahina ang mga Diyos na inimbitahan mo, pinapabuti ka lang ng isang kaharian. Anak, huwag kang mayabang. Puputukan ka ng matandang ito. Umungol si Peyton Perkins, gumalaw ang kanyang katawan at naging berdeng ilaw, humahanggos patungo kay Manuel Bennet. Si Nathan Perkins at ang iba pang 5 ay nag-flash din sa kanilang mga katawan, na naging 6 na sinag ng liwanag, at sumugod patungo kay Manuel Bennet. Ang kanilang bilis ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Lumaban ka. Walang pag-aalinlangan, humakbang si Manuel Bennet at direktang hinarap sila. Sa isang kisap mata, sinarado ni Manuel Bennet ang distansya kasama ang pitong Peyton Perkins. Mamatay. Mabahong bata, mamatay ka para sa akin. Galit na umungal si Peyton Perkins at ang iba pa at sabay na naglunsad ng pag-atake kay Manuel Bennet. Dahil sa pagdami ng cultivation, dumami din ang lakas ng pitong Peyton Perkins. Sa makatuwid, ang kanilang mga pag-atake ay mas nakakatakot at nakagigimbal kaysa dati. Ang lupa ay nanginig ng husto, ang mga sasakyan ay yumanig, at ang mga bahay ay yumanig. Pinaikot ni Manuel Bennet ang kanyang kamao at nag-offensive. Emperor Dragon Feast. Umuungol. Sinamahan ng isang Dragon Chant Dagandong. Ang isang kamao na nakabalot sa isang Golden Dragon Illusion ay nakitang mabangis na umaatake. Sa isang iglap. Boom! Ang suntok ni Manuel Bennet ay bumangga ng husto sa pag-atake na inilunsad ng pitong Peyton Perkins, at ang banggaan ay nagbunga ng isang malakas na pagsabog. Tunay na chi-rippled, enerhiya kumalat, mabangis at marahas. Marami ang nakikipaglaban sa paligid, at direktang nagulat at pinalipad. Nabaligtad ang mga sasakyan, gumuho ang mga bahay, naging mga guho.
Nakakatakot ang suntok ni Manuel Bennett kaya nahirapan pa ring labanan ng 7 Peyton Perkins. Si Peyton Perkins at ang iba ay muling sumigaw, umuubo ng dugo, habang pinalipad sila. Sa pagkakataong ito, lumipad sila palabas ng mahigit 30 metro bago sila natisod at nagpatatag ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay namutla lahat, ang kanilang mga aura ay magulo, at ang kanilang mga noo ay natatakpan ng pawis. Bakit nangyayari ito? Peyton Perkins clenched his teeth and hissed, "Bagaman umunlad ang ating cultivation, bakit hindi natin madaig ang batang ito?" Sinabi ni Nathan Perkins na may madilim na mukha, saang lupain ang batang ito. Ang matandang ito ay hindi pa nakikita sa kanyang paglilinang hanggang ngayon. Ang mga ekspresyon sa Mr. Perkins at sa iba ay lubhang madilim at inis. Bakit napakahirap pumatay ng isang binata sa edad na 20s? Tumingin si Manuel Bennett sa grupo at walang pakialam na sinabi, "Magpapatuloy ba kayo sa laban o hindi? Kung hindi, akin na." Napabuntong hininga si Nathan Perkins at sinabing, gamitin ang pangalawang secret technique na Meet Heavenly Bursting Cheese Skill, na patuloy na palakasin ang ating lakas, at patayin siya sa isang iglap. Kumunot ang noo ni Peyton Perkins, Grand Elder, ginagamit namin ngayon ang Inviting God to Possess technique. Kung gagamitin natin ang pangalawang sikretong pamamaraan, kahit napatayin natin ang batang ito, magkakaroon din tayo ng matinding pagkalugi. Kakailanganin natin ng hindi bababa sa 1 taon o 2 para makabawi. Sinabi ni Nathan Perkins, ngayon wala na tayong pagpipilian, kung hindi natin papatayin ang batang ito, lahat tayo ay mamamatay ngayon. Tumango si Peyton Perkins, sige, gawin natin. Kasunod nito, ang 7 ay kumuha ng isa pang anteng-anteng, umawit ng isang spell, at ikinabot ito sa kanilang mga sarili. Sa isang iglap, rumble rumble rumble. Ang lupa ay patuloy na yumanig ng malakas, at ang mga bahay ay patuloy na gumuho. Mas nakakasilaw na liwanag ang kumislap sa paligid ng 7 ng Peyton Perkins, at ang kanilang momentum ay patuloy na pumailanglang, na muling nagpapataas ng kanilang cultivation realm. Ngayon, ang Peyton Perkins, Murphy Perkins, Pettit Perkins, at Pierce Perkins ay na-promote na sa mid-stage na Great Grandmaster realm. Si Nathan Perkins, Mr. Perkins, at Anson Perkins ay na-promote sa Great Grandmaster Perfection realm. Nadagdagan na naman nila ang kanilang cultivation. Ngumisi si Manuel Bennett, sa tingin mo ba ay sapat na iyon para patayin ako? Hindi bale na ang iyong cultivation ay pilit na pinapataas sa pamamagitan ng mga lihim na pamamaraan, kahit na ito ay tunay, hindi ka pa rin mapapantayan para sa akin. Kamangha-manghang kay abangan. Patuloy naming pinagbuti ang aming paglilinang at lakas. Walang paraan na hindi namin kayo mapatay. Patayin. Ang 7 sa Peyton Perkins ay umungal sa galit at muling kinasuhan si Manuel Bennett. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang nadagdag ang paglilinang ay may limitasyon sa oras, kaya kailangan nilang magmadali upang patayin si Manuel Bennett. Hahaha. Tumawa ng malakas si Manuel Bennett, sumisigaw, sana bigyan niyo ako ng magandang laban. Hindi pa kumukupas ang boses niya. Ang figure ni Manuel Bennett ay kumislap, at siya ay naging isang kidlat, na sinalubong ang pag-atake ng direkta. Nanguna si Peyton Perkins, pinalo ng palad ang dibdib ni Manuel Bennett. Gayunpaman, gumanti si Manuel Bennett, sinampal ang palso ni Peyton Perkins, hinawakan siya sa kwelyo, at binasag siya ng malakas sa lupa. Boom! Ang lupa ay yumanig, lumikha ng isang malaking hukay. Tulad ng Peyton Perkins ay binasag sa lupa. Binato ni Nathan Perkins ng suntok ang mukha ni Manuel Bennett. Si Manuel Bennett ay pinaikot din ang kanyang kamao at sinalungat ang pag-atake. Thud! Nang magbanggaan ang kanilang mga kamao, isang thunder shock ang narinig. Direktang natangay si Nathan Perkins sa suntok, nabasag ang kanang braso, tumusok ang buto sa laman, at tumalsik ang dugo. Matapos itaboy si Nathan Perkins, inikot ni Manuel Bennett ang kanyang baywang at winalis ang isang paa patungo kay Mr. Perkins at sa iba pang 4. Parang mabigat na martilyo, hinampas niya ito ng malakas. Tumpak talon-talon.
sa isang serye ng mga mapurol na katok. Si Mr. Perkins at ang iba pa ay umubo ng dugo at natangay silang lahat. Nang matalo ang 7 magkasunod na Peyton Perkins, si Manuel Bennett ay labis na mayabang at tuwang-tuwang sumigaw, "Halika, magpatuloy." Dahil doon, gumalaw ang figure ni Manuel Bennett na parang walang kapantay na baliw na dragon, na naniningil muli. Isang mas matinding labanan na naman ang sumiklab. Kasabay nito, River City. Nagdilim na ang langit. Divine River Garden, No. 8 Villa. Maraming tao ang nagbabantay sa lugar na hindi kalayuan sa villa. Ang mga taong ito ay ang mga elite martial artist na ipinadala nina David Herdman at Sheridan Jules. Sa oras na ito, bukas ang mga ilaw sa bulwagan ng villa. Hindi nag-overtime ngayon si Julia Stewart, kaya maaga silang umuwi ni Prajna Bates. Pagkatapos kumain, umupo ang dalawa sa sala, nanunood ng TV. Gayunpaman, ang dalawa ay tila medyo abala. Prajna Bates pouted, "Sister Stewart, it's getting so late," pero hindi pa tumatawag si Kuya Bennett at ang kanyang mga kaibigan. Baka may nangyari. Kabanata 385, Kabanata 385, Mahiwagang Babae. Bagamat nag-aalala rin si Julia Stewart, nagpanggap siyang kalmado at sinabing, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Manuel Bennett at ang iba pa. Naniniwala ako na kaya nilang iligtas si President Spence. Isa lang ang makakaasa." Tumango si Prajna Bates. Ngunit sa sandaling ito, mga ingay mula sa labas. "Sino dyan? Tumigil ka. Tigilan mo sila." Nang marinig ang ingay, nabuhayan si Prajna at agad na tumayo. Anong nangyari? Mukhang nagulat si Julia Stewart. Kumunot ang noo ni Prajna at sinabing, "Sister Stewart, dapat manatili ka rito at huwag lumabas, titingnan ko." Pagkasabi noon, nagmamadaling lumabas si Prajna sa villa. Nang makarating siya sa labas ng villa, nakita niyang ilang daang metro ang layo, sina David Herdman at ang mga elite na mandirigma ni Sheridan Jules ay nakikipaglaban sa 4 na estranghero. Nagmadali si Prajna at sumugod doon. Nakita niya, halos 20 bangkay na ang nahulog sa lupa. Miss Prajna Bates. Nang makita ang pagdating ni Prajna, agad na napaatras ang mga elite, puno ng takot ang kanilang mga mukha habang nakatingin sa 4 na tao sa harapan. Ang isa sa mga master ay same time na nagsabi, "Miss Prajna Bates, ang lakas ng 4 na ito ay napakalakas, napatay nila kaagad ang maraming mga kapatid natin." Itinaas ni Prajna ang kanyang mga mata at tumingin sa 4 na lalaki at babae sa harapan, malakas niyang tinanong, "Sino ka? Ano ang gusto mo?" Isang bulk na lalaki ang nanunuya, "Ako ay Wind Protector ng Three Rivers Philip family. Ang tatlong ito ay mga protector din mula sa ating Philip family, Rain Protector, Thunder Protector, at Lightning Protector. Ikaw at ang babae sa loob ng villa, sumama ka na lang sa amin, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Galing ka sa Philip family." Nagbago ang mukha ni Prajna, hindi niya inaasahan na magpapadala ang pamilya Philip ng mga tao para pumatay dito. Ngumisi si Thunder Protector, "Ngayong alam mo na, bakit mo pa aabalahin ang lahat ng mga salitang ito? Pretty girl, you're no match for us, don't resist. Gusto mong hulihin kami ni Sister Stewart, mangarap ka." Umungol si Prajna, pinitik ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang black kanay sa kanyang kamay. Isang beses siyang kuminang, pagkatapos ay sumugod sa pag-atake. "Mukhang kailangan mong turuan ng leksyon bago ka sumunod sa amin." Wind Protector sneered, wave his hand, "Ibaba mo siya." Sa kanyang utos. Ang Wind Protector, Rain Protector, Thunder Protector, at Lightning Protector ay sabay-sabay na gumalaw patungo sa Prajna. Sa nalalapit na instant, direktang ibinaba ni Prajna ang itim na kanay sa kanyang kamay, pinapatay silang 4. Ang 4 na protector ay pasimpleng tumango at sabay-sabay na naglunsad ng matinding pag-atake. Nakakabasag na palaspas ng bagyo. Umuulan na bato na nakakasira ng kuko. Thunder Breaking Feast. Ang Lightning Mountain Cleaving Palm. 2 palad, isang kamao, isang kuko, lahat ay umatake. Puno sila ng sigla, nakamamatay, at mapangwasak.
Ang apat na protector ay lahat ay nasa late-stage master level cultivation, ngunit si Prajna, bilang isang mid-stage master lamang, ay hindi katugma sa kanila. Kaya naman, sa paghaharap na ito, napaatras si Prajna ng mahigit 100 metro bago niya napigilan ang sarili. Miss Prajna Bates. Nag-aalalang sigaw ng mga elite sa likod niya. Okay lang ako. Itinaas ni Prajna ang kanyang kamay, pinigilan ang inis na chi at dugo sa loob niya, pagkatapos ay muli niyang sinugod ang apat na tagapagtanggol. Mapangahas pa ring sumama, parang hindi mo nirerespeto ang inumin at sa halip ay tanggapin ang parusa. Ngumisi si Wind Protector, at sa isang kislap ng kanyang figura, sumugod siya sa pag-atake. Rain Protector, Thunder Protector, at Lightning Protector lahat ay sinisingil din sa pag-atake. Sa nalalapit na instant, ipinadala ni Prajna ang kanyang panloob na True Chi, itinaas ang kanyang kaliwang kamay, at inihampas ang isang palad. Nahuhulog na Cherry Blossom Palm. Ang higanteng pink na palad ay itinulak ng paalang pasulong. Ang chi na kumalat ay parang cherry blossom petals, napakaganda. Sobra ang pagpapahalaga sa sarili mong kakayahan. Wind Protector looked at her disdainfully, tinaas din niya ang palad niya at humampas. Ang Rain Protector, Thunder Protector, at Lightning Protector ay sabay-sabay na naglunsad ng kanilang mga pag-atake, na nagmamadaling umahan upang salubungin si Ivy. Boom, boom, boom. Mapurol na mga tunog ng banggaan ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi. Ang nag-iisang hampas ng palad ni Ivy, kahit na mabigat, ay hindi pa rin nakayanan ang magkasanib na opens iba ng apat na tagapagtanggol, at muli siyang napaatras. Tumpak. Habang itinatapon pa atras, hindi sinasadyang dumura si Ivy ng isang subo ng dugo. Miss Bates. Ang mga elite na nakakita nito ay napahiyaw sa gulat. Let's go all out against this four. May umuungal na galit. Sa isang iglap, 12-dosenang mga elite ang kumilos, walang ingat na naniningil patungo sa apat na tagapagtanggol. Nililigawan si kamatayan. Ipinagpatuloy ng apat na tagapagtanggol ang kanilang pagsalakay, pinatay ang mga nang-ahas na lumapit. Wala pang ilang minuto. 12-dosenang mga elite ang napatay, kalahati lamang sa kanila ang naiwan. Ang iba pang mga elite ay nanginginig sa takot, hindi nang ahas na humakbang pasulong. Ang apat na ito ay masyadong makapangyarihan. Hindi sila ang kanilang mga kalaban. Ano ang dapat nilang gawin? What a weak group. Wala ni isa sa inyo ang makakahawak sa sarili nyo. Umiling ang Wind Protector at saka naglakad patungo kay Ivy. Lumakad din ang Rain Protector, Thunder Protector, at Lightning Protector. Ngunit sa sandaling iyon lamang. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw ang tunog ng kung anong tumutusok sa hangin. Isang pakiramdam ng mortal na panganib ang pumuno sa puso ng Wind Protector at ng kanyang mga kasama. Ingat! Sumigaw ng babala ang Wind Protector at mabilis na umiwas sa gilid. Ang Rain Protector, Thunder Protector, at Lightning Protector ay sunod-sunod ding umiwas sa gilid. Ngunit, napakabagal pa rin nilang hakbang. Arg! Isang masakit na sigaw ang lumabas mula sa apat na tagapagtanggol. Ang kanilang mga braso ay naputol na, walang tigil ang pagbuhos ng dugo. Nakahandusay sa lupa ang apat na dugong punyal na kasing laki ng mga daliri. Sino nandyan? Magpakita ka. Kung maglakas loob kang lumaban, lumabas ka. Attacking from the dark, anong klaseng skill yan? Sigaw ng apat na tagapagtanggol, pinagmamasdan ng mga galaw sa kanilang paligid. Natigilan din si Ivy at ang iba pa, hindi alam kung sino ang sumagip sa kanila. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang lumakad mula sa malayo, lumabas mula sa kadiliman, at lumitaw sa harap ng karamihan. Sa silhouette niya, halatang babae siya. Siya ay nakasuot ng itim na masikip na damit, siya ay may isang matangkad na figure, hugis o rosa, at voluptuous. Gayunpaman, ang babae ay may lilang belo na nakatikip sa kanyang mukha at may kulay lila na mahabang buhok na lumilipad sa hangin, ang kanyang mukha ay hindi maaninag ng malinaw. Ngunit, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga mata ng phoenix at bahagyang nakataas na tulay ng ilong, madaling mahulaan na ang babaeng ito ay dapat na isang ganap na kagandahan.
Sa sandaling ito, ang babaeng ito ay tumayo ng ilang dipo ang layo, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin sa apat na tagapagtanggol, na parang nakatingin sa isang patay na tao. Nanunuya si Wind Protector, akala ko may dumating na master, at babae pala. Kumunot ang noo ni Thunder Protector at tumawa, "Beautiful lady, tutulungan mo ba ang mga taong ito?" Hindi sumagot ang babae, patuloy silang pinagmamasdan ng malamig na mga mata. Dahil sa titig na ito, hindi sila komportable at hindi mapalagay, na parabang sila ay pinuntirya ng Death God. Ngumuso si Thunder Protector, "Dahil hindi ka makapagsalita, susukuhan muna kita, pagkatapos ay magsaya sa pakikipaglaro sa iyo." Dahil doon, agad na sumugod si Thunder Protector patungo sa babae. Gayunpaman, nang sumugod si Thunder Protector, gumalaw ang babae. Ang susunod na segundo, nag-cruise ang landas ng babae at Thunder Protector. Sa kamay ng babae ay may MA prick na tumutulo ng dugo. Um. Bumagsak sa lupa si Thunder Protector habang hawak-hawak ang kanyang biyak na lalamunan, hinihingal sa sakit, at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. Kabanata 386, Kabanata 386, ang huling trump card. Si Prajna Bates at ang iba pa ay nagulat ng hindi masabi, ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Instant kill. Ang totoong instant kill. Ni hindi nila makita kung kailan kumilos ang babaeng ito, at patay na ang Thunder Protector. Sino ang misteryosong babaeng ito, at paano siya nakakatakot? Si Prajna Bates ay lubusang nalito. Ang babaeng ito kaya ay ipinadala ni Mr. Bennet upang protektahan siya at si Sister Stewart. Pero hindi tama iyon, hindi pa niya nakita ang babaeng ito. Sa sandaling ito, ang Wind Protector, Rain Protector, at Lightning Protector ay natulala, nakatingin sa babaeng nakamaskara na may nakasulat na takot sa kanilang mga mukha. Paano ito posible? Nauutal na sabi ng Wind Protector, halatang hindi inaasahan na napakalakas ng babaeng nakamaskara na ito, na pinatay ang Thunder Protector sa isang galaw. Sabay-sabay kang sumulpot at patayin ang babaeng ito. Sigaw ng Rain Protector. Patayin! Ang Wind Protector at ang Lightning Protector ay umungal din, kasunod ng Rain Protector, nagmamadali patungo sa babaeng nakamaskara. Sa oras na ang tatlo ay sumusugod sa kanya. Hinawakan ng babaeng nakamaskara ang MA stab sa kanyang kamay, at naglahong parang kidlat, na kumikislap sa tatlo. Ang susunod na sandali. Ang Wind Protector, ang Rain Protector, at ang Lightning Protector ay bumagsak lahat sa lupa, nakahawak sa kanilang biyak na lalamunan. Instant kill na naman. Isa na namang instant kill. Si Prajna Bates at ang iba pa ay nakatayo doon na tulalang nakatingin sa babaeng nakamaskara na ito na parang Diyos. Matapos patayin ang apat na protector, ang babaeng nakamaskara, na parang walang kabuluhang ginawa, ay naglabas ng panyo at marahang pinunasan ang dugo sa MA stab. Nang maalis ang dugo, iniligpit niya ang MA stab, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, naalala ang apat na lumilipad na kutsilyo na nakaipit sa lupa. Mabilis na sinabi ni Prajna Bates, "Salamat sa tulong mo, kuya." "Sino ka?" Hindi sumagot ang babaeng nakamaskara, tumingin lang kay Prajna Bates saka tumalikod at umalis. "Ate, sandali." Gustong sumunod ni Prajna Bates, ngunit hindi niya magawang makasabay sa takbo ng babae. Sa ilang paghinga, nawala sa dilim ang babaeng nakamaskara. "Miss Prajna Bates, sino ba ang babaeng nakamaskara kanina?" Napakalakas niya. Tama. Nagawa niyang patayin agad ang apat na dakilang tagapagtanggol ng pamilya Perkins. Siya ba ay ipinadala ni Mr. Bennet? Nagsimulang mag-usap ang mga piling miyembro sa kalituhan. Napatingin si Prajna Bates sa direksyon kung saan nawala ang babaeng nakamaskara, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Pakiramdam niya ay kilala niya ang babae ngunit hindi niya maalala kung sino iyon. Mukhang kailangan niyang tanungin si Mr. Bennet. Samantala, sa pasukan ng Perkins Family Manor, ang mga dagandong, alulong, at hiyawan ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang labanan ay malapit ng matapos.
Sa 2,500 piling miyembro ng Perkins family, wala pang 500 ang natitira. Ang 10 mahusay na tagapagtanggol ng pamilya Perkins ay pinatay lahat nina Lily Teasdale at Barden Bard. Sa puntong ito, sa malayo, lumakas ang mga deandang ng isang paputok na sigawan. Mamatay. Isang malakas na suntok ang ibinato ni Manuel Bennett, ibinato ito sa 7 miyembro ng Perkins clan. Boom! 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 Gamit ang tunog ng muffled thunder smashing impact. Napaatras ang 7 miyembro ng Perkins clan, itinapon ng mahigit isang braso ang layo, lumapag ng 30 metro mula sa kinatatayuan nila. Nang mapunta sila sa lupa. Ang pangatlong Elder Anson Perkins, ang ika-4 na Elder Murphy Perkins, ang ika-5 Elder Pettit Perkins, at ang ika-6 na Elder Pierce Perkins ay pawang nakahandusay at nakayuko sa lupa, nagsusuka ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Sila ay ganap na patay. Peyton Perkins, Nathan Perkins at Mr. Perkins, bagamat hindi sila patay, sila ay napuno ng dugo at halos hindi na nakakapit sa buhay. Isang chorus ng alulong din ang maririnig sa di kalayuan. Ang mga anak ni Peyton Perkins, ang magkapatid na Perkins, sina Nathan, Perry, at Palmer, ay napaatras din, na halos huminga na lang ngayon. Sa sandaling ito, dumating sina Lily Teasdale at Barden Bard sa tabi ni Manuel Bennett, malamig na nakatingin kay Peyton Perkins at sa kanyang pangkat. Si Manuel Bennett ay nakatitig ng walang laman kay Peyton Perkins at nagsalita sa malalim na boses, "Matanda, ilabas mo ang lahat ng mga panlilinlang na mayroon ka." Nagpumiglas si Peyton Perkins na bumangon, nagpakawala ng isang malupit na ngiti, at sinabing, "Anak, sa tingin mo ba ay nanalo ka na?" "Ano pa?" Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ano ngayon ang maaaring ipaglaban ng pamilya Perkins laban sa akin?" "Ha. Isang galit at matinding tawa ang pinakawala ni Peyton Perkins, "Bata, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sekreto. Bago mo salakayin ang pamilya ko Perkins, nagpadala din ako ng isang tao para hulihin iyong babae. Sa ngayon, dapat ay nagtagumpay na sila." "Ano?" Malaki ang pagbabago sa mukha ni Manuel Bennett, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Matanda, kasuklam-suklam ka." Malamig na tumawa si Peyton Perkins, "Anak, masyado ka pang berde para makipag-away sa akin. Ngayon, tatawagan ko ang aking mga tauhan at iparinig sa inyo ang boses ng inyong babae." With that, kinuha niya ang cellphone niya at tumawag. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, walang sagot. Kasunod yun, ilang beses pa siyang tumawag. Still, walang sumagot. Anong nangyayari? May nangyari bang mali? Mabilis na kinuha ni Manuel ang kanyang telepono at tinawagan si Prajna Bates. Mabilis na nakonekta ang tawag. "Kuya Bennett." Dumating ang boses ni Prajna Bates. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Manuel Bennett at nagtanong, "Prajna, kumusta ang lahat doon, may nangyari ba?" Sumagot si Prajna, "Kuya Bennett, kanina lang, 4 sa mga gwardya ng pamilya Perkins ang sumalakay sa aming villa. Gusto nilang hulihin kami ni Sister Stewart. Napakalakas ng 4 na Perkins family guard na ito, medyo marami na silang napatay na pinadala ni Mr. Clapaw at Leader Herdman, hindi rin naman ako ang kapareha nila." Gayunpaman, ngayon lang ay biglang lumitaw ang isang misteryosong babaeng nakamaskara. Ang babaeng ito ay hindi kapani-paniwalang malakas, napatay niya ang 4 na gwardya mula sa pamilyang Perkins sa isang iglap. Tinanong ko siya kung sino siya, pero hindi siya sumagot at umalis na lang. "Kuya Bennett, pinadala mo ba ang babaeng iyon?" "Ha?" Natigilan din si Manuel Bennett, "Si Jules at Leader Herdman lang ang pinakiusapan ko, hindi ako nagpadala ng iba." "Kakaiba yun." Bumulong si Prajna, at pagkatapos ay nagtanong, "Kumusta na si Kuya Bennett? Kumusta ang lahat sa iyong panig? Nailigtas mo ba si Pangulong Spence?" "Huwag kang mag-alala, nailigtas na si President Spence, at halos tapos na ang mga bagay-bagay." Sumagot si Manuel, at pagkatapos ay sinabing, "Mag-ingat kayo ni Sister Stewart, huwag pumunta kahit saan ngayong gabi." "Okay." Sagot ni Prajna. Pagkatapos, ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono. Nakangiti siyang tumingin kay Peyton Perkins, at sinabing, "Matanda,
hayaan mo rin akong magsabi sa iyo ng isang sekreto. Ang 4 na gwardya na pinadala mo ay napatay na. Ano? Nabigla si Peyton Perkins, puno ng malamig na pawis ang mukha. Paano? Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ito na ba ang iyong huling kamay? Parang, hindi masyadong effective. Nagsalita si Manuel Bennett ng walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay humakbang pasulong, naglalakad patungo kay Peyton Perkins at sa kanyang grupo. Sumambulat si Peyton Perkins na may mapait na ngiti, sinabi sa malupit na boses, "Bata, sa palagay mo ba ito na ang huling card sa aking manggas? Nagkakamali ka, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang totoong trumpeta ng pamilya Perkins." Sa sinabi nito, naglabas si Peyton Perkins ng isang itim na jade pendant mula sa kanyang dibdib at walang awa na dinurog ito. Simulan ang array. Sa isang dagandong. Sa isang iglap. Rumble, rumble, rumble. Ang lupa malapit sa pasukan ng manor ay nagsimulang yumanig ng marahas, na naging dahilan upang manginig din ang lupa sa loob ng halos 10,000 metro. Natigilan si Manuel Bennett, wala siyang naramdamang mabuti, sinigawan niya si Nathan Langley at ang iba pa, "Umalis ka na rito, ngayon na." Kabanata 387, Kabanata 387, Witch God Array. Bagaman hindi naiintindihan ni Nathan Langley at ng iba pa ang nangyayari, hindi na sila nagtanong pa at inakay ang lahat na tumakas sa malayong lugar. Natigilan din ang mga gwardya ng pamilya Perkins, ngunit napagtanto nilang may mali at sumunod sila. Umalis. Sigaw ni Manuel Bennett kina Lily Teasdale at Barden Bard. Ngunit noong naghahanda na sa pag-atras sina Manuel Bennett, Lily Teasdale, at Barden Bard. Boom! Ang lupa ay gumuho sa kanilang paligid, at 12 pabilog na altar ang bumangon, bawat isa ay 3 metro ang taas at 5 metro ang diametro, na nabitag si Manuel Bennett at ang iba pa sa loob. Bukod kay Manuel Bennett at sa iba pa, ilang miyembro ng 4 Great Merchant Guilds at ilang gwardya mula sa pamilya Perkins ang nakulong din sa loob. Matapos bumangon ang 12 altar, nagsimulang dumaloy ang mga sinaunang array pattern at rune na nakasulat sa mga ito, na naglalabas ng 12 sinag ng liwanag na may iba't ibang kulay. Ang 12 sinag ng liwanag na ito ay tila nag-uugnay sa langit at lupa, na bumubuo ng isang misteryoso at kakaibang mahusay na hanay. Sa sandaling ito, madilim na ulap ang gamulong sa langit, bagzo ng hangin na umuungol, at kulog at kidlat ay kumikislap, na parang katapusan ng mundo, nakakatakot. Si Nathan Langley at ang iba pa na nakatakas sa malaking hanay ay natulala at nanginginig sa takot. Ito ang unang pagkakataon na nakasaksi sila ng ganoong eksena. Ngayon, talagang binuksan nila ang kanilang mga mata. Lumalabas na mayroon talagang puwersang higit sa karaniwan sa mundong ito. Lumingalinga si Manuel Bennett sa paligid at naramdaman niyang parang pamilyar ang mga pattern ng array at rune sa 12 altar. Sa puntong ito, sa labas ng mahusay na hanay. Tumawa ng malakas si Peyton Perkins, "Bata, sa tingin mo ba ang pamilya Perkins natin ay may ganito lang na pamana? Ang aming pamilyang Perkins ay isa sa mga nangungunang sinaunang martial arts sects, suportado ng Witch God sects. At ang Witch God Array, na ito ay inilatag ng Witch God sects para protektahan ang aming pamilyang Perkins sa mga kritikal na sandali. Ngayong na-activate na ang Witch God Array, siguradong patay ka na." Mga sekta ng Witch God. Array ng Witch God. Nag-isip si Manuel Bennett na napakalma pa rin, no wonder parang pamilyar. Kaya iyon ang dahilan. "Brother Bennett, narinig ko na ang Witch Clan, pero paano itong Witch God sects?" Naguguluhang tanong ni Barden Bard. Sinabi ni Manuel Bennett, sa sinaunang mitolohiya, minsan ay may isang makapangyarihang lahi na tinatawag na Witch Clan. Sa Witch Clan, mayroong 12 ancestor witches, na kilala rin bilang 12 Diyos ng demonyo. Ang 12 ancestor witches na ito ay ipinanganak na may walang katulad na pisikal na lakas, na may kakayahang lamunin ang langit at lupa, manipulahin ang hangin, tubig, kulog, at kidlat, ilipat ang mga bundok at ilog, at baguhin ang mundo. Marahil itong Witch God sects ay ang sekta na nabuo mula sa Witch Clan. Nakikita ko.
Tumango si Barden Bard at sinabing, hindi ko ini-expect na may ganoong background ang pamilyang Perkins. No wonder naging isa sila sa mga nangungunang pamilya ng Three Rivers. Ngumisi si Peyton Perkins, anak, mukhang marami kang alam. Ngunit, kahit na alam mo, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Ngayon, maaari ka lamang mamatay sa trahedya sa loob ng Witch God Array. Ito ang kapalaran ng mga sumasalungat sa aming pamilyang Perkins. Bago pa man mahulog ang mga salita. Whoosh, whoosh, whoosh. Umihip ang hangin, at lumipad ang buhangin at mga bato. Hindi mabilang na 12 kulay na rune ang lumipad palabas mula sa 12 altar. Sinalakay si Manuel Bennett at ang iba pa sa loob ng mahusay na hanay, gayon din ang lahat. I activate ang mga panlaban. Umungol si Manuel Bennett, agad na pinalamutian ang True Chi Shield upang labanan. Mabilis ding na-activate nina Lily Teasdale at Barden Bard ang kanilang True Chi Shields upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit ang mga tao mula sa 4 na mahusay na Merchant Guild at mga gwardya mula sa pamilyang Perkins sa loob ng mahusay na hanay ay hindi pa nagre-react, at sila ay tinamaan ng mga rune na ito, ang kanilang mga katawan ay sumasabog at nagiging mga pool ng dugo. Ang mga nasa labas ng hanay na nakakita sa eksenang ito ay namumutla at nanginginig sa takot. My goodness, this great array is too terrifying, isn't it? Hindi ba? Kapag na-trap na sila, mamamatay lang sila ng malungkot. Napakawalang awa ng matandang iyon na si Peyton Perkins. Talagang na-activate niya ang napakalakas na array. Ang mga tao ng 4 Great Merchant Guilds ay nagdikit ng kanilang mga ngipin ngunit walang kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang mga taong naiwan sa hanay ay natakot na nawala sa kanilang isipan at nagsisitakbuhan sa paligid. Arg! Nagpatuloy ang mga hiyawan, na ang mga tao ay patuloy na namamatay. Sigaw ni Manuel Bennett, tumigil ka sa pagtakbo. Kung ayaw mong mamatay, dalian mo kami. Nang marinig ito, ang mga tao sa Porma Sion ay nagmamadaling pumunta kay Manuel Bennett at sa kanyang dalawang kasama. Pinalawak nilang tatlo ang kanilang True Chi Shield cover para isama ang lahat. Boom! 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 Ang umaataking rune ay bumangga sa True Chi Shield, na lumilikha ng dumadagandong na pagsabog ng tunog. Napakaraming liwanag at True Chi na nakakalat sa isang nakakasilaw na palabas. Gayunpaman, parami ng paraming rune ang umatake, at ang True Chi Shield na kanilang nabuo ay hamina, halos hindi na kumapit. Kumunot ang noo ni Lily Teasdale. Mr. Bennett, natatakot ako na hindi na tayo makakapagtagal pa. Nanlamig ang mukha ni Manuel Bennett, habang sumisigaw, hindi uubra ang purong pagtatanggol. Counterattack. Sige. Tumango sina Lily Teasdale at Barden Bard, at nagsimula silang mag-counter-attack. Pinagdikit ni Barden Bard ang kanyang mga kamay, binibigkas ang 6 na karakter na mantra. Om Mani Padme Hum. 6 na gininto ang karakter ang nahugis at tumama sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, napakaraming umaatake na rune, at ang 6 na gintong karakter ay mabilis na nabasag. Naging balisa ang ekspresyon ni Barden Bard habang ipinagpatuloy niya ang pagbigkas ng 6 na karakter na mantra, na bumubuo ng mas maraming gininto ang mga karakter upang gumanti. Mahigpit na hinawakan ni Lily Teasdale ang Tan Knife, paulit-ulit itong iniindayog para basagin ang umaataking rune. Naikuyom ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamao, walang tigil na pinasabog ang mga alon ng umaataking rune. Sa sandaling iyon, sa altar, nabuo ang mga ilusyon na may hawak na espada, sibat, talam, at halberds. Parami ng parami ang mga figure na ito na lumitaw, lumalaki mula sa daan-daan hanggang sa libo-libo, at kahit 10,000 na bumubuo ng isang malawak na hukbo ng witch clan na sumisingil mula sa lahat ng direksyon. Ang True Chi Shield na nabuo ni Manuel Bennett at ang iba pa ay naging mas mahirap pangalagaan. Sa labas ng array, si Jeffrey Chaplin, nag-aalala, ay nagsabi, tapos na. Hindi makakalabas si Mr. Bennett at ang iba pa. Napatikip ng ngipin si Nathan Langley. Napakalapit na naming sirain ang pamilya Perkins, ngunit hindi namin inaasahan na magkakaroon sila ng alas. Damn it!
Ang mga tao ng Four Great Merchant Guilds ay napuno din ng kawalan ng pag-asa. Namutla si Janus Swan at ang kanyang koponan, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Hehe. Hahaha. Tawa ng tawa si Peyton Perkins, malisyosong sinabi, "Anak, nakikita mo na ba ang kapangyarihan ng Witch God Array, ngayon? May darating pa, lahat, mamatay ka lang para sa akin." Humagalpak din ng tawa si Nathan Perkins at ang iba pa. Naniniwala ang lahat sa pamilyang Perkins na sigurado ang kanilang tagumpay. Sa sandaling iyon, isang mas nakakakilabot na eksena ang lumitaw. Sa 12 altar, 12 higanteng mga figure na humigit kumulang 10 metro ang taas, na may kakaibang anyo, nakadikit. Ang 12 higanteng ito ay mga ilusyon lamang, ngunit sila ay nagliliwanag ng isang kahanga-hanga, malawak na aura at presyon na tila kaya nilang sirain ang lahat. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Manuel Bennett, at napabulalas siya. Ito kaya ang 12 ancestor witches, Lord Maxwell, Giming, Troy Wilbur, Royo, Common, Profound Underworld, Back Earth, Toph, Candle Nine Yin, Heaven Wu, Di Chi, at Shibi Corpse. Walang mali, dapat sila na. Tumango si Barden Bard bilang pagsang-ayon. Mataimtim na sinabi ni Lily Tisdale, mukhang hindi talaga simple ang Witch God sects. Talagang maaari nilang i-condense ang isang bakas ng mga ilusyon ng 12 ancestor witches sa pamamagitan ng array. Kabanata 388, Kabanata 388, ang pagbagsak ng pamilya Perkins. Ang mga tao sa loob at labas ng malaking hanay ay natulala, ang kanilang mga mata ay namumunga sa hindi makapaniwala. Parang na-redefine ang kanilang worldview. What the hell is that? Paano ito magkahawig pareho ng tao at hayop? Nakakatakot, ang napakahusay na hanay na ito ay talagang nakakatakot. Ano ang mangyayari kay Mr. Bennett at sa iba pa? Ang mga miyembro ng Four Great Merchant Guilds, kabilang si Janus Swan, ay nahulog sa mas malalim na kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, mas natuwa si Peyton Perkins at ang iba pang pamilya Perkins. Sa kabila ng matinding pagkatalo na dinanas ng pamilya Perkins sa labanang ito, hanggat kaya nilang patayin si Manuel Bennett, ito ay isang tagumpay. Pagkatapos, kapag na-annex na nila ang iba't ibang malalaking pamilya ng South City Province, patuloy na lalawak ang pamilya Perkins. Sa sandaling ito, matapos ang 12 ancestor witches na ito ay nagkatotoo, agad nilang sinugod si Manuel Bennett at ang iba pa sa gitna ng hanay. Walang epekto ang mga ginintoang sinaunang karakter ni Barden Bard, sila ay direktang nabasag ng epekto. Ang paghampas ng talam ni Lily Tisdale ay hindi rin maalis ang mga ilusyon ng 12 ancestor witches na ito. Kahit ang suntok na ibinato ni Manuel Bennett ay walang epekto. Klang, klang, klang. Ang phantom illusions ng 12 ancestor witches ay naglunsad ng nakakatuwang epekto sa True Chi Shield na binuo ni Manuel Bennett at ng iba pa. Ang bawat impact ay parang isang landslide na nakakabasag ng lupa, ginulo nito ang langit at lupa. Pagkatapos ng ilang impact, basag. Ang True Chi Shield na nabuo ni na Lily Tisdale at Barden Bard ay nabasag. Parehong napahiyaw sa sakit sina Lily Tisdale at Barden Bard, diretso silang napaatras, pareho silang nagluwa ng subo ng dugo. Tungkol naman sa lahat ng Guardians mula sa Four Great Merchant Guilds at sa Perkins family sa formation, tuloy-tuloy silang nagsisigawan, lahat sila ay kumatok sa paglipad. Nang makarating sila sa himpapawid, ang lahat ng mga tagapag-alaga ng pamilya Perkins ay sumabog sa mga piraso, na namamatay sa lugar. 100 mga tao lamang mula sa 4 na Great Merchant Guild ang nakaligtas. Lily Tisdale, Barden Bard. Nang makita ito, napasigaw si Manuel Bennett sa alarma. Isang matinding galit ang bumaril sa kanyang ulo mula sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Peyton Perkins sa labas ng hanay, at umungol, "Matanda, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako sa ganitong hanay? Sigurado ka bang nanalo ka? At paano kung gagawin ko?" Isang malisyosong tawa ang pinakawalan ni Peyton Perkins, "Kung kaya mo, basagin ang hanay at patayin ako." Ha.
Fine, matanda, pagbibigyan ko ang hiling mo. Malamig na sagot ni Manuel Bennett. Pagkatapos, agad niyang pinakilos ang lahat ng true chi sa loob ng kanyang katawan sa isang matinding antas. Sa malakas na pagtapak sa lupa, tumangala siya sa langit at umungol. Nine Heavens Dragon's Fury. Ungol, dagandong, dagandong. Sinabayan ng sunod-sunod na tunog ng dagandong, umalingaw ang isang matunog na awit ng dragon sa buong kalangitan ng gabi, na umaalingaw sa lahat ng direksyon. Ang susunod na segundo. Siyam na napakalaking multo ng Golden Dragon ang lumabas mula sa katawan ni Manuel Bennett, galit na tumama sa lahat ng direksyon. Ang diskarteng ito ay isa ring makapangyarihang cultivation skill na pinagsama sa loob ng Nine Heavens Dragon Control Sutra. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi ito gagamitin ni Manuel Bennett, dahil alam na ang diskarteng ito ay nakakaubos ng malaking halaga ng true chi. Ngunit ngayon, nakulong sa nakakatakot na hanay na ito, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang hakbang na ito. God, ano yon? Isang dragon. Siyam sila. Anong klaseng divine power ito? Ito kaya ang totoong lakas ni Mr. Bennett. Ang mga tao mula sa apat na dakilang guild ng merchant ay napasigaw sa gulat, na mangha. Maging sina Lily Teasdale at Barden Bard ay nagulat din. Kahit na lagi nilang alam na makapangyarihan si Manuel Bennett, hindi nila inaasahan na ganito kalaki ang kanyang lakas. Walang pag-aalinlangan, kung matamaan sila ng 9 Golden Dragon Shadows na ito, mamamatay sila o masugatan ng husto. Lalo na si Peyton Perkins at ang mga tao mula sa pamilya Perkins, na bigla silang hindi nakapagsalita, ang kanilang mga mata ay malapit ng lumuwa. Sa sandaling ito, boom boom boom. Sa ilalim ng epekto at pagwawalis ng siyam na anino ng gintong dragon, ang mga ilusyon ng malaking hukbo ng witch clan sa malaking hanay at ang 12 ancestor witch, lahat ay sumabog. Hindi rin nakayanan ng 12 altar ang pressure at sunod-sunod silang bumagsak. Sa isang iglap, ang hanay ay nabasag, ang masamang hangin ay nagkalat, at ang maitim na ulap ay nagkalat. Bumuhos ang matingkad na liwanag ng buwan, bumagsak kay Manuel Bennett, tulad ng isang destiyerong immortal sa mundo, tulad ng isang Diyos na bumababa sa lupa. Lahat ay tumingin sa figurang ito ng may paghanga at pagsamba. Saglit na tahimik ang eksena, pagkatapos ay tuluyang sumabog, kumukulo. Mr. Bennett, you're really amazing. You're my idol. Walang kapantay ang powers ni Mr. Bennett, hindi siya matatalo. Ang mga tao mula sa apat na Great Merchant Guild ay sabay-sabay na sumigaw. Paano ito? Paano ito? Napakamot ng ulo si Peyton Perkins, hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Natigilan din ang ibang kapamilya ng Perkins, namumutla ang mukha at nanginginig ang katawan. Tumakbo, tumakbo ka dali. Mabilis na nag-react si Nathan Perkins, sumigaw, handang tumakas mula rito. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya ng Perkins ay nanimbalik din ang kanilang pakiramdam at nagplanong tumakas ng magkasama. Gayunpaman, hindi na sila binigyan ni Manuel Bennett ng isa pang pagkakataon, ngunit winagaway ang kanyang kamay, nagpapadala ng isang pagsabog ng true chi. Ang true chi ay ipinadala, na naging matalas na talam, tumusok sa katawan ni Peyton Perkins at ng iba pang miyembro ng pamilya ng Perkins sa isang iglap. Manuel Bennett. Sirain mo ang pamilya ko Perkins. Hindi ka pakakawala ng witch god sex. Sa huling dagandong, si Peyton Perkins ay bumagsak ng husto sa lupa at tuluyang namatay. Si Nathan Perkins at ang iba pang miyembro ng pamilya ng Perkins ay nahulog din sa lupa, ganap na walang buhay. Nais ding tumakas ng ibang mga tagapag-alaga ng pamilyang Perkins, ngunit lahat sila ay pinatay ng mga tao mula sa apat na dakilang merchant guild. At sa gayon, nawasak ang pamilyang Perkins. Nanalo tayo, nanalo tayo. Makapangyarihan si Mr. Bennett. Mr. Bennett is invincible. Ang mga tao mula sa apat na Great Merchant Guild ay sunod-sunod na sumigaw, na labis na nasasabik. Manuel Bennett, gayunpaman, ay hindi masyadong nasasabik. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Perkins ay walang kahulugan sa kanya. Ang talagang inaalagaan niya ay ang witch god sex.
Ngayon lang niya napagtanto na ang Witch God Array, na ito ay hindi kumpleto, ang kapangyarihan ng isang kumpletong Witch God Array ay dapat na higit pa rito. Kung ang pamilyang Perkins ay tunay na may malapit na relasyon sa mga Witch God sects, tiyak na hindi ito pababayaan ng Witch God sects. Kuya Bennett, tapos na tayo sa laban, anong iniisip mo? Sa oras na ito, dumating sina Barden Bard at Lily Teasdale. Sinabi ni Manuel Bennett, iniisip ko, kung kailangan nating labanan ang Witch God sects ngayon, ano ang ating mga pagkakataong manalo? Nang marinig ang mga salitang ito, natahimik sina Lily Teasdale at Barden Bard. Sa katunayan, kung wala si Manuel Bennett ngayon, hindi sila makakatakas mula sa hanay at wala na silang ibang paraan kundi ang kamatayan. Si Manuel Bennett ay napabuntong hininga ng malabo na chi, mukhang kailangan pa nating patuloy na magsikap upang mapabuti ang ating paglilinang at lakas. Sa hinaharap, ang mga kalaban na kailangan nating harapin ay lalakas lamang. Sinabi ni Barden Bard, huwag kang mag-alala, kapatid na Bennett, tiyak na pagbubutihin ko ang aking paglilinang at lakas sa lalong madaling panahon. Hindi kita kakaladkarin pababa. Sabi ni Lily Teasdale, kung haharangan ng mga sundalo, tatabyunan ng tubig. Walang dapat ikatakot hanggat mayroon tayong mga kapatid. Magaling sinabi. Tinapik ni Manuel Bennett si Lily Teasdale sa balikat at tumawa ng malakas. Mr. Bennett, kami na ang bahala sa kalalabasan dito. How about we go have drink to celebrate tonight's victory? Lumapit sina Nathan Langley, Jeffrey Chaplin, Calvin Westmore at Leon Lee. Mabuti. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, ngunit bago tayo uminom, kailangan kong tulungan ang aking mga kapatid at si President Spence na gamutin ang kanilang mga pinsala. Natatawang sabi ni Nathan Langley, walang problema, hihintayin ka namin. Pagkatapos, dinala ni Manuel Bennett sina Lily Teasdale, Barden Bard at Janice Swan at iba pa sa manor upang gamutin ang kanilang mga pinsala. Pagkatapos ng paggamot, umalis si Manuel Bennett at ang iba pa sa Perkins Family Manor sakay ng kotse. Kabanata 389, Kabanata 389, Sino ang sinira ang array ng Witch God? Lampas alas 8 na ng gabi. Hawaii. Milyong bundok. Dito ang mga bundok ay malinaw at ang tubig ay malinaw, ang gubat ay masukal, at ito ay hiwalay sa mundo. Sa kailaliman ng milyong kabundukan, isang serye ng mga kilometrong mataas na bundok ang umaabot at marilag na tumataas. Sa tuktok ng bundok, ang mga sinaunang gusali ay itinayo, at ang mga sinaunang at kakaibang totem ay inukit sa mga gusali. Dito matatagpuan ang Witch God sects. Kahit sa gabi, maraming malalakas na alagad ng Witch God sect ang nagpapatrolya. Sa sandaling ito, sa isang kuweba sa Back Mountain, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maitim na balat, matangkad at matipuno, na may itim na labi ay nagsasanay sa paglilinang. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang pinuno ng sekta ng Witch God, si Cyril Malone. Ngunit sa sandaling ito, basag. Isang kaluskos ang biglang umalangaw mula sa kanyang dibdib. Nagulat si Cyril Malone at naglabas ng sirang black jade pendant sa kanyang dibdib. Kumunat ang noo niya at saka tumayo at lumabas ng kuweba. Kaagad, bahagyang yumuko ang kanyang mga paa, tumapak ng mabangis, tulad ng isang mabangis na tigre, tumalon ng mataas, at tuloy-tuloy na nahulog sa isang mataas na bundok 100 metro ang layo. Kaagad pagkatapos, tumalon si Cyril Malone sa mga bundok at hindi nagtagal ay nakarating sa isang malalim na bulubunduking lugar. Narito ang 5 bundok, na pinagdugtong ng mga bundok. 5 altar ang itinayo sa tuktok ng mga bundok. Ang mga altar ay inukit na may 5 apelyido. Sa kanila, ang altar na inukit na may apelyidong Perkins ay nabasag. Nabasag ang pangunahing altar, ibig sabihin ay may nasira ang Witch God Array na inilatag ng pamilya Perkins. Kumunot ang noo ni Cyril Malone, dumilim ang mukha, at bamulong, sino sa mundo ang makakasira sa Witch God Array, ng mga Witch God sects ko. Bukod dito, dahil nasira ang Witch God Array, na inilatag ng pamilya Perkins, ibig sabihin ay may nangyari na sa pamilya Perkins.
Sa pag-iisip nito, ginamit ni Cyril Malone ang thousand-mile voice transmission skill upang ipaalam sa ilang disipulo. Maya-maya, dumating ang ilang mga disipulo ng Witch God sect, yumuko at ibinaba ang kanilang mga ulo, at lubos na gumagalang. Pagbati, sect leader. Itinaas ni Cyril Malone ang kanyang kamay at sinabing, magmadali kayong mag-imbestiga kung ano ang nangyari sa Three Rivers Perkins family. Oo, sect leader. Ilang alagad ang tumango at mabilis na umalis. Kasabay nito, Star City, Purple East Pavilion Restaurant. Bilang isa sa mga nangungunang Chinese restaurant sa Star City, ito ay pinapaboran ng mga upper-class na tao ng Star City. Sa sandaling ito, sa isang nangungunang pribadong silid, si Manuel Bennett at ang kanyang partido ay umiinom at nag-uusap. Itinaas ni Nathan Langley ang kanyang baso at sinabing, Mr. Bennett, talagang nakakatuwa ang laban ngayon. Ngayong nawasak na ang pamilya Perkins, sa sandaling sakupin ng ating apat na mahusay na merchant guild ang industriya ng Perkins, sisimulan natin ang isang hakbang pasulong. Salamat sa iyo, Mr. Bennett. Itinaas din ni Jeffrey Chaplin ang kanyang baso at sinabing, Mr. Bennett, maaaring hindi mo alam ito, ngunit sa Three Rivers, ang pamilya Perkins ay isang nangingibabaw na presensya. Walang magandang kinalabasan ang mga nakasakit sa kanila. Kaming apat na mahusay na merchant guild ay matagal nang nasuffocate ng Perkins family. Ngayong nawasak na ang pamilya Perkins, sa wakas ay naalis na ang mapang-ipong bundok na nagpabigat sa atin. Itinaas ni Calvin Westmore ang kanyang baso at nangakong may tapik sa kanyang dibdib, Mr. Bennett, kung isang araw ay maaari kang maging susunod na South Protecting King, ako, si Calvin Westmore, ang unang susuporta sa iyo. Ako, si Leon Lay, ay susuportahan din si Mr. Bennett ng walang kondisyon. Tinapik-tapik din ni Leon Lee ang kanyang dibdib at saad. Malakas ding tumango si Nathan Langley at Jeffrey Chaplin bilang suporta. Nang marinig ang tatlong salitang, South Protecting King, nanlaki ang mga mata ni Janice Swan, na nasa tabi, at gulat na napatitig kay Manuel Bennett. May kaugnayan ba si Mr. Bennett sa South Protecting King? Paano ito magiging posible? Kung totoo ito, masyadong nakakatakot ang background ni Mr. Bennett. Sa gayong background at lakas, si Mr. Bennett ay may walang limitasyong hinaharap. Pinili ko talaga ang tamang tao na susundan. Gayunpaman, si Janice ay isang matalinong tao at alam na huwag magtanong ng mga tanong na hindi niya dapat. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Langley, Mr. Chaplin, Mr. Westmore, at Mr. Lee, ang tagumpay natin sa pagpuksa sa pamilya Perkins sa pagkakataong ito ay hindi lamang dahil sa akin, kundi salamat din sa iyong tulong. Kung tungkol sa pagiging susunod na South Protecting King, pag-usapan natin ito mamaya. Natawa si Nathan Langley at sinabing, totoo, sa mga kakayahan at katapangan ni Mr. Bennett, posibleng hindi lang maging South Protecting King, kundi pati na rin ang number 1 person ng East Nation. Tama na. Si Jeffrey Chaplin ang pumalit sa pag-uusap, tumatawa at sinabing, halika, itaas nating lahat ang isang baso kay Mr. Bennett. Cheers! Itinaas ng lahat ang kanilang salamin. Itinaas din ni Manuel ang kanyang baso at ikinawit ito sa iba. Pagkatapos nilang maubos ang isang baso ng alak, nagpatuloy sila sa pag-uusap. Sa kalagitnaan ng inuman, maagang umalis ng restaurant si Janice at ang kanyang team dahil may gagawin sila bukas. Nagpatuloy sina Manuel, Lily, at Barden sa pag-inom at pakikipag-chat kay Nathan at sa tatlo pa. Hanggang mga 10 PM lang natapos ang handaan. Isang tipsy na si Nathan Langley ang nagsabi, Mr. Bennett, I am really happy to know you. Mr. Bennett, bakit hindi ka manatili sa Star City ng ilang araw? Maaari ka naming ituring na panauhin. Tumawa si Manuel at sinabing, Mr. Langley, I appreciate your kindness, but my brother and I need to return to River City tomorrow. Let's gather again next time. Sige, next time na lang tayo magkita. Tumango si Nathan Langley at nagpatuloy, Mr. Bennett, nakapag-book na ako ng hotel para sa iyo, 2 kalye lang ang layo. Okay. Tumango si Manuel. Pagkatapos, umalis si Nathan Langley at ang tatlo pa.
Umalis sa restaurant sina Manuel, Lily, at Barden at naglakad patungo sa hotel. Habang nasa daan, paputol-putol ang usapan ng tatlo. Napabuntong hininga si Barden, Brother Bennett, nakakatuwa talagang sundan ka. Sa loob lamang ng ilang araw, nalipol na natin ang 12 pangunahing pamilya, ang Mysterious Doctor Sect, at ang Perkins family, na nakakakilig. Pakiramdam ko ay nasayang ko ang unang 20 higit na taon ng aking buhay. Walang magawang sinabi ni Manuel, nakakatuwa, pero napakadelikado din. Kung hindi tayo mag-iingat, baka mawalan tayo ng buhay. Sinabi ni Barden, sa halip na mamuhay ng katamtaman, mas mabuting mamuhay ng masigla at matindi. Oo. Pumayag din si Lily at tumango. Tumango si Manuel at sinabing, Lily, Barden, magiging exciting at puno ng panganib ang ating kinabukasan. Sa ngayon, mayroon tayong 10,000s of Swords Gate at ang Witch God sects na hindi madaling magalit. Kaya, umaasa ako na maaari mong patuloy na mapahusay ang iyong paglilinang at lakas. Sa harap ng panganib, protektahan ang iyong sarili. Sana ay samahan mo pa ako at hindi mahuhuli sa kalagitnaan. Talagang lalakas tayo. Anong 10,000s of Swords Gate at Witch God sect, kung maglalakas loob silang guluhin tayo, diretsyong dudurugin natin sila. Parehong sigaw ni Lily at Barden, lumakas ang kanilang emosyon. Nahawa na rin si Manuel sa kanilang mga emosyon at malakas na sinabing, tama, sinong may pakialam sa 10,000s of Swords Gate at Witch God sect, crush mo lang sila. Nagkatinginan ang tatlo at tumawa ng malakas. Ang mga dumaraan, nang makitang nagtatawanan ang tatlo, ay inakala nilang mga baliw sila at lumayo sa kanila. Maya-maya, naglakad silang tatlo sa isang kalye. Gayunpaman, habang sila ay dumadaan sa eskinita ng ikalawang kalye, biglang nanikip ang puso ni Manuel, naramdaman ang papalapit na panganib. Sumigaw siya, dodge. Pagkasabi nito, umikot si Manuel at dirdiretsyong hamampas ang kanang kamay sa harapan. Klang klang klang. Sa tatlong malulutong na banggaan. Ang tatlong daliri na kasing laki ng mga lumilipad na kutsilyo ay pinalipad at nakaimbed sa dingding sa tabi ng eskinita. Kabanata 370, Kabanata 370, isang pamilyar na pakiramdam. Nang makita ang tatlong kumikinang na lumilipad na kutsilyo na ipinako sa dingding, hindi napigilan nina Lily Tisdale at Barden Bard na mapasinghap. Kailangan mong malaman na hindi sila lasing, ngunit may bumaril sa kanila ng mga lumilipad na kutsilyo, at hindi nila ito naramdaman. Ito ay sapat na upang patunayan na ang taong bumaril ng mga lumilipad na kutsilyo ay talagang isang master. Sino ang bumaril nitong mga lumilipad na kutsilyo? Nakasimangot na tanong ni Lily Tisdale. Damn it, baka matambangan pa tayo habang naglalakad sa kalsada. Lumingalinga si Barden Bard sa paligid, sumisigaw, sino ito? Ipakita ang iyong sarili para kay Buddha. Lumapit si Manuel Bennett, hinayla ang tatlong lumilipad na kutsilyo na ipinako sa dingding, at same time na sinabi, ang tatlong lumilipad na kutsilyong ito ay dapat na binaril mula sa eskinita. Tara at tingnan natin. With that, dear diretsyong sumugod silang tatlo sa eskinita. May dim light sa eskinita, pero nakikita pa rin nila ang loob, at wala talagang tao. Ha, bakit walang tao? Mukhang natarante si Barden Bard, baka tumakas na sila. Hindi dapat ganoon, dahil pinupuntirya tayo ng kabilang partido, paano sila magtapo ng tatlong lumilipad na kutsilyo at tumakas lang? Paalala ni Manuel Bennett, I think that person should not run away, you guys be careful. Tumango sina Barden Bard at Lily Tisdale bilang pagsang-ayon. Kaagad, pinalaganap ni Manuel Bennett ang kanyang banal na sentido sa pinakamataas, naramdaman ang mga paggalaw sa paligid. Hindi nagtagal, naramdaman ni Manuel Bennett ang pagkakaroon ng kalaban. Itinuro niya ang isang tatlong palapag na rooftop na paila sa harapan, dyan. Sabay-sabay. Whoosh! 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 Sinabayan pa ng matalim na tunog ng nabasag na hangin. Tatlo pang lumilipad na kutsilyo ang bumaril kay Manuel Bennett at ang iba pa mula sa tatlong palapag na rooftop. Ingat! Si Manuel Bennett ay sumigaw sa tandang, kumuha ng shot sa harap.
Direktang hinawakan nina Lily Teasdale at Barden Bard ang tan knife at dragon pattern Zen stick sa kanilang mga kamay. Sa isang iglap. Ding ding ding. Tatlong malulutong na banggaan ang tumunog. Mga sparks splattered, enerhiya rippling. Ang tatlong lumilipad na kutsilyo ay direktang pinalipad ni Manuel Bennett at ng iba pa. Sino ta? Magpakita ka. Itinutok ni Barden Bard ang kanyang mga mata sa tatlong palapag na rooftop at umungol ng galit. Sina Manuel Bennett at Lily Teasdale ay nakatitig din sa parehong lugar. Sa sandaling iyon, swish! Isang itim na figure ang direktang tumalon mula sa rooftop, tulad ng itim na kidlat na bumabagsak mula sa langit, umaatake kay Manuel Bennett at sa iba pa. Nandito si Buddha para salubungin ka. Malakas na sigaw ni Barden Bard, hawak-hawak ang dragon pattern Zen stick ng mahigpit sa magkabilang kamay, at buong lakas niyang itinaas ito. Klang klang klang. Isang malakas na tunog ng banggaan ang umalingaw sa eskinita. Ang Zen stick ni Barden Bard ay mabigat na 1,000 libra, ngunit hindi pa rin siya makatiis sa pag-atake ng kalaban at direktang napailing. Mabilis na itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at inilalayan si Barden Bard. Salamat, Kuya Bennett. Nagpasalamat si Barden Bard sa kanya at nagkamot ng ngipin, damn, who is it? Pretty powerful. Sa puntong ito, tuloy-tuloy na lumapag ang figure mga 10 metro ang layo. Napatingin si Manuel Bennett at ang iba pa at biglang natigilan. Babae talaga ang kabilang party. Mas tumpak, siya ay isang napakagandang babae. Hawak ng babae ang 2 stab na kutsilyo sa kanyang mga kamay, nakasuot ng itim na masikip na damit na nagpatingkad sa kanyang matangkad at matikas na figure. Ang kanyang tinina na purple na buhok ay umindayog sa hangin, na nagpapakita ng isang maselang hugis melon na mukha, na parabang isang diwata ang bumaba sa lupa. Ngunit, ang aura na lumabas mula sa babaeng ito ay sobrang lamig, nanlamig hanggang sa buto. Kumunot ang noo ni Barden Bard, ang lakas ng mamamatay tao na aura, gaano karaming tao ang napatay ng babaeng ito para makaipon ng nakakatakot na mamamatay tao na aura sa kanya. Naramdaman din ito ni Lily Teasdale, at nagdilim ang kanyang mukha. Inamin nila na marami na silang napatay na tao, ngunit hindi pa umabot sa antas na ito ang nakamamatay na aura sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, nang makita ni Manuel Bennett ang babaeng ito, kakaiba siyang nakaramdam ng pagkakilala, na parabang nagkita na sila noon. Ngunit saglit, hindi niya maalala kung kailan niya nakita ang babaeng ito noon. Tsaka parang pamilyar na pamilyar sa kanya ang sandata sa kamay ng babae. Sa sandaling ito, tahimik na nakatayo doon ang babae, malamig na nakatutok ang mga mata kay Manuel Bennett. Sina Barden Bard at Lily Teasdale na katabi niya ay tuluyang hindi niya pinansin. Hoy, sino ka? Sabihin ang iyong pangalan. Ako, ang Buddha, ay hindi pumapatay ng mga taong walang pangalan. Dahil hindi na kumibo pa ang babae, sumigaw si Barden. Hindi pa bumabagsak ang boses. Whoosh! Kumikislap ang figure ng babae, muling nag-transform sa isang kidlat, diretsyong sumugod kay Manuel Bennett. Dahil hindi ka magsasalita, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Galit na sigaw ni Barden, tinapakan ang paa, at sumugod na parang mabangis na tigre. Nung papalapit na sila, mabilis na pinakilos ni Barden ang true chi sa loob ng kanyang katawan, hinahawakan ang kanyang dragon pattern Zen na staff ng paalang at malakas itong binasag patungo sa ulo ng babae. Itinaas ng babae ang kanyang stab sa kanyang kamay, at sa isang klang na tunog, madaling hinarangan ang pag-atake ni Barden. Isang malakas na boom lang ang narinig habang ang mga slab ng bato sa ilalim ng paa ng babae ay agad na nabasag. Gayunpaman, hindi nasaktan ng babae. Nablock din niya yun. Nanlaki ang mga mata ni Barden, puno ng takot. Sa sandaling iyon, habang si Barden ay nakatulala, pumihit ang kaliwang kamay ng babae, at umikot ang stab sa kanyang kamay, diretsyong tumulak patungo sa lalamunan ni Barden. Mabilis. Tumpak. Mabangis. Nagulat si Barden, mabilis na binawi ang kanyang Zen staff para harangin. Sa isang ding na tunog, napilitang umatras si Barden, kasama ang kanyang mga Zen staff.
Nang maitaboy si Barden, ang babae ay hindi tumigil saglit, habang ang kanyang katawan ay kumikislap at siya ay naglunsad ng isa pang pag-atake patungo sa kanya. Nagbago ang mukha ni Barden, itinaas ang kanyang kanang paa, ipinatupad ang shadow following leg, isa sa 72 forest martial arts techniques, at winalis ito. Hindi umiwas ang babae, at itinaas din ang kanyang paa, walis din ito. Sabay-sabay na nagsipa palabas ang dalawa na nagpakaluskos at sumabog ang hangin. Sa isang iglap, boom! Nagbanggaan ang kanilang mga paa, na lumilikha ng isang mabagsik na tunog. Si Barden ay lubos na kumpiyansa sa kanyang leg technique, na kayang basagin ang isang makapal na talampakang bato sa isang sipa lamang. Pero laking gulat niya, mas malakas ang leg technique ng babae. Sa sandali ng impact, napangiwi agad si Barden sa sakit, pakiramdam niya ay sinipa niya ang isang steel plate. Magwala ka! Saway ng babae sa mahinang boses. Nagbigay ng puwersa ang kanyang kanang binti, diretsyong sinipa si Barden, at sabay, boom, bumagsak ito sa pader. Nawalan na ng pasensya si Lily Tisdale, hawak-hawak ang kanyang tan na kutsilyo at sumugod sa babae. Mula nang makipag-away si Barden sa babaeng ito, napagtanto niya na siya ay isang master. Talagang hindi kakayanin ni Barden ng mag-isa. Sa isang kisap mata, nilapitan na ni Lily ang babae, at agad na inihampas ang kanyang tan na kutsilyo, tinadtad patungo sa kanya. Ang babae naman ay hindi nakaistorbo, naka-cross hands, at itinaas ang kanyang Emmy stab para hamarang. Klang klang klang. Malakas na nagbanggaan ang tan knife at Emmy stab, na nagdulot ng malutong at malakas na ingay. Lumipad ang mga kislap, umaalingaw-ngaw ang truth she, nag-iwan ng sunod-sunod na sugat sa magkabilang dingding. Sa sandaling ito, napanatili ni Lily at ng babae ang kanilang mga posisyon sa paghaharap, at ang mga slab ng bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay patuloy na nabasag. Gayunpaman, wala sa kanila ang umatras ng kalahating hakbang. Ang ganda ng knife technique. Magaan na komento ng babae, pagkatapos ay tinapakan ang kanyang paa, at ang kanyang matikas na figure ay pumailan lang sa hangin. Kaagad, ang mga kamay ng babae ay pumitik, at ang kanyang Emmy stab na nakabalot ng purple truth she, ay lamalas patungo kay Lily. Kinilabutan si Lily at gusto niyang itaas ang kanyang tan na kutsilyo para harangin, ngunit huli na ang lahat.